Hello mga auntie, I'm back. As I've told you, we have to talk about our second day. Siyempre, pagod kami nung kagabi at take note also, no? Sabi ko sa iyo, maximize your time while you are here in Uzbekistan. Kasi ang daming places na dapat mong puntahan. Siyempre, hindi namin pwedeng kaligtaan or i-miss ang bar, ang feel, yung cafe, mga bars, mga ganyan. Siyempre, ang style namin, nagtanong kami sa aming tour guide. So, nag-suggest naman siya. Nagtanong din kami sa mga receptionist. Ganyan, nag-suggest sila. So, hindi na kami kumontak ng aming tour guide. Nag-Yandex Go na lang po kami. As I've said earlier, you have to download Yandex Go. Ginagamit po yan sa lahat ng mga tan-tan-tan na bansa. Armenia, Georgia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, mga stantan at saka dito sa Uzbekistan. Yes po, Yandex Go is on the go. Mura lang po kasi ang sabi sa amin ng tour guide namin is $50 the one way. Oh, mahal po. $15, mahal na po siya. Kaya nag-Yandex na lang kami, 15,000 som lang. So magkano lang po yun? 5 dirhams lang po. Yes, tama. 5 dirhams lang po ang aming binayaran from hotel to the place. Tapos yung mga doon, syempre, nag-wine kami. Mura na din. 30 dirhams isa. 30 to 40 dirhams. Tapos yung ambience pa is parang Europe vibes. Ganyan. Tapos pastik. Eto yung mga kinain namin. Tapos syempre, Pre-celebrate na rin po namin ang pre-B-day celebration ng aming special someone. Ayan siya. Good thing about this restaurant, si Brashear. Paano ba yun i-pronounce? Pag may birthday doon, dapat banggitin mo na we are celebrating ganito, ganyan. May pa-free po sila na na cake. Parang sa Paul. Ganarn! So, nagulat kami. Di thankful. Kumanta din sila pero wala sa tono. Ayun, nag-stay kami until 2 a.m. Tapos, umuwi na kami ng hotel. Yandex na naman po ang ginamit namin. Napakamura po ng Yandex. Makakatipid po kayo. Kaya dapat marunong kayong gumamit ng Yandex at marunong kayong mag-convert. Hindi ka ma-awkward dito kasi feeling safe ka nga din naman. Meron nga nag-iiwan din ng sa isang mesa, pag nag-order sila, nag-iiwan lang din sila ng mga bag, cellphones at kung ano-ano pa. Same as Dubai. Tama po yon. Totoo po yung chismis na safe po dito. Yun nga lang, nagkakaroon lang ng feeling mo masungit sila, yun pala hindi nila naiintindihan yung sinasabi mo, kaya nagbe-make face sila. It's normal. Kahit ako rin, pag hindi ko naintindihan yung sinasabi ng mga kausap ko, nakaganyan talaga ako. Pero they are nice, as long as they can understand you. Okay? Yun lang. Ayun nga pala. Chinika ko pala yung last night, no? So, yung second day namin, city tour. Siyempre, DIY na naman namin, tinuro-turuan na lang namin yung guide namin. Actually, hindi naman siya talaga tour guide. Driver siya ng hotel. Siyempre, inana naman niya kami. Inarkila ba? Arkila. Okay na yun, tulong na lang din namin sa kanya. Kasi taga-picture siya, taga-antay siya. Pag kasi tour guide talaga, kung kukuha kayo ng tour package, on time. Mararatel ka sa oras kasi pag sinabi lang 7 o'clock, sharp 7 o'clock, nandiyan ka dapat or else iiwan ka at yung bayad mo forfeited. Pero itong si kuya na driver ng hotel, ang usapan namin is 10 o'clock a.m. Nagising na kami 9:30, nag-breakfast pa kami. So, ang alis namin 12 o'clock. Kayong aming tour for the second day, medyo nagka-abirya. Pero okay lang pa rin naman. Okay. Kasi nag-enjoy kami. Why? Ito na ang pinaka-best na nangyari sa aming second day. Kasi, mahilig sa wine ang aking mga kaibigang daga. Mahilig mag-inom. Ganun. So, ang aming matalinong kaibigan, nag-research na siya. Yes, you have to try this. Uzbek Khmer, something like that. Isusulat ko na naman yung winery. Doon kami pumunta, doon kami nagtagal. Magpo-post ako ng other videos about that one. Kung saan yung location, anong ginawa namin doon, ano yung prices ng kanilang at
paano pumunta doon. Maganda doon sa winery kasi tinor kami ng manager nila around the area. Kung saan nagpapatubo sila, kung saan nila hina-harvest yung mga ginagawa nilang wine. Maluwag. It's not free talaga. Okay. It's not free talaga pero mabait. Kasi weekend. It's because weekend. Actually, meron din hotel doon tsaka yung place na yon meron ng hotel sa loob, meron ng bar, at meron ng kung anik-anik pa. Dahil mabait kami at anak kami ng Diyos, naka-close talaga yung gate kasi Sunday. Monday ngayon. Sunday. Sunday po, pumunta kami, pinapasok kami. For free. Pero, syempre, bibili ka ng wine doon. Pwede ka din magstay doon kung gusto mo para laklak ka lang ng alak kinagabihan tapos di ka na uuwi sa city, doon ka na lang. Pero kami naman, pumunta lang kami doon para bumili ng wine. Pero, in-offer ng manager nila na, we can do this, we can ganon. So, tinur around kami sa area, pinakita nga sa amin yung plantation, yung mga different parks ng iba't ibang culture. Meron pa nga doon kung gusto mong magpakasal, merong garden wedding, mga events, meron doon. So maganda yung place, ang luwag. Aside from yung plantation nila, merong underground plantation. Di na kami nakapunta. Kasi gusto namin makatikim ng alak. Yes po, meron po silang wine tasting. Sa lahat po ng mahilig sa wine, meron din po dito. Actually, tatlo yung nagpapakita dun sa Google. Pero ito yung pinili namin at pinaka maganda ang review. 8.8 ang review nila sa booking.com. At napatunayan namin yun. Kasi ang bait ng kanilang manager sa reception. So, pagdating namin doon, nagpicture-picture kami. Pagkatapos ng tour, pumunta na kami doon sa kanilang, anong tawag doon? Basta yung mga barrels, ganyan, kung saan nila ini-stock, kung saan ang production. Bago lang sila, 2019 lang sila, kaya, bagong-bago pa lang sila. Nagpapakilala pa lang sila sa market. Ang kanilang ginagawang wine ay dito muna sa local. Hindi pa sila nag-export. So, lahat ng mga locals doon bumibili at nagsusupply sila sa mga hotels, restaurants dito sa Uzbekistan. Mga tourist naman bihira lang nakakaalam na meron silang wine tasting doon. Isa pa lang kami sa kauna-una mga Pilipino nakadiscover doon. And sabi ko sa kanila, ipopromote namin yon para lahat ng mga lasinggerong Pinoy makabisita doon. Eto, mag-i-insert ako ng mga photos namin, tsaka yung mga short clips kung paano kami pina-wine tasting, no? Maganda yung place, malinis, and walang halong basta organic yung wine nila. Nag-try kami ng more than 6, like 7 kinds of wine kasi yung iba nga hindi pa bukas. Ang pinatikim lang sa amin is yung ready, yung mga naka-open na, yung talagang pinapatikim nila sa mga visitors nila tsaka mga buyers. Siyempre, maiengga ka kasi iba-ibang klase ng wine yung pinainom sa'yo. Yung isa nga namin kasama, nanginig na kasi wala pang laman ang tiyan. But yung experience namin maganda. Yes, 100%. Maganda din yung place talaga. Ang ganda ng mga pictures namin. Shout out nga pala kay Christina, yung very nice na manager. Nandito siya sa aming picture, yung naka-pink. Siya po yan. Very nice. Ang ganda ng eyes. Tsaka ang galing niyang mag-English. Yes. Pwede kayo magtanong. Sasagutin niya talaga. Napaka niya. Accommodating. Yes. So, that's yung first activity namin sa second day. So, syempre, hindi kami pwedeng hindi bumili kasi nga natikman namin yung masarap. So, bumili lang kami ng few. Ayan. Nagyaman-yamanan. At, syempre, hindi namin pwedeng hindi tikman kinagabihan ang binili namin kahit isa man doon. Then, after that, guys, mga 2 to 3 hours yata kami nagstay doon kasi may pictures, tour. Na kami. Pumunta na kami sa bazaar. Nagbazar kami. I know, before bazaar, kumain muna kami doon nga sa, nakalimutan ko na yung pangalan, ito, basta yan. Ang tinatawag nila float
kung saan kakain. Traditional. Traditional food ng mga Uzbek. In fairness sa akin, masarap, pero medyo oily lang. Medyo oily lang siya. Parang may ganun ako natikman sa Dubai, parang Turkish na restaurant. Pero goods naman siya. Masyado lang madami. Busog pa kasi ako ng breakfast kasi nag-breakfast muna kami dito sa hotel bago kami lumarga. Para, syempre, sulit, 'di ba? So, yun nga, yung iba kong friends, hindi sila natuwa doon sa food kasi nga oily, healthy, health conscious sila. So, yun, medyo pricey. Hindi worth it kasi hindi nila naubos. Para sa akin, okay lang. Then, syempre, hindi ko na-miss ang magpa-picture or kumuha ng video dun nga sa television tower na pinagmamalaki nila. 100,000 som ang ticket paakyat. So, hindi na namin grinab yun. At, ang toilet doon ay may bayad. So, dapat lagi kayong may barya na som sa bulsa nyo. 3,000 som. Mga 25 fils lang naman. So, yun. Tapos, yung CR nila is yung mababa. Kaya yung mga sexing katulad ko, mahirapan ka talagang umupo. Kaya, it depends sa'yo kung titiisin mo yung ihi mo o titiisin mo talagang umupo hanggang sa baba. Ganon yon. So, after that, pumunta na kami ng kanilang market. Tawag nila bazaar. Combination of, yung palengke, yung usual na palengke sa atin kung saan makakabili ng mga fresh fruits, fresh vegetables, spices, mga karne, mga ganyan. Tapos ibang station naman, mga damit, mga panglamig. Wala pong card payment dito. You must bring with you your cash. Kasi talagang sasama lang yung loob mo pag hindi ka nakabili doon kasi wala kang pera. Yung mga kaibigan ko mayayaman, dala nila card. Buti na lang ako may cash. So, hindi sila nakabili. O, umiyak sila. Diba? Joke lang. So, kailangan, meron namang mga ATM machine kaso lang hassle. So, I suggest na bago kayo lumabas ng airport, magpapalit na kayo doon. Kung 3 days lang kayo, sige, pang isang tao, $200 okay na sa'yo. For one person. Pero kung magastos ka naman, $300 papalit mo sa airport. Kung meron ka namang card, some of the establishment, tumatanggap sila. Basta magtanong lang kayo. Kung alam mong kakapusin ka na ng cash, i-card mo na. Yan. Okay? Basta ang napansin ko lang, 10,000 som is equivalent to 3 dirhams. So, bahala na kayo mag-compute. Okay? Ganun yon. So, after bazaar, nakabili naman kami ng may spices, dried fruits, at yung kanilang peanut, mga ganun, nuts. Dapat makipagtawaran ka. Dapat magaling kang makipag-baratan. O, marami sila doon. Doon ka, ang makaka-catch na lang sa'yo kung sino ang nicer na tindera. Ganon, kung sino ang mas mabait. Dahil pare-pareho sila ng prices. So, kung sino mas accommodating, doon ka na lang bumili. Kasi minsan, may mga tinderang masusungit, hindi kasi marunong mag-English. Pero kung marunong mag-English at palabiro, doon ka na lang. Ganon. Huwag niyong kalimutang bumili ng chili kung mahilig kayo sa maanghang. Kasi sinasabi ko sa inyo, masarap ang kanilang sili. Siling labuyo, yun lang naman so far ang nabili pa namin. So, bukas, i-check namin yung iba nilang mga, kung meron silang flea market. So, that's all yung nagawa namin sa bazaar nila, sa market. Then, after that, nag-stop over na lang kami sa mga good places nila. Pag naiihi ka dito, pwede ka mag-stop over sa hotel at makiihi. Walang bayad. Kesa dun sa mga public market, public places na may bayad. Tapos, nagpa-picture din kami sa kanilang, basta, mosque, Muslim something. Maganda, ang ganda. Yun yung parang nasa postcard ba. Ganon. Tapos after that, pumunta na kami ng mall. Siyempre, hindi pwedeng hindi namin makita ang mall nila. Maraming tao sa loob ng mall at hindi malamig, mainit. Sa labas malamig, sa loob ng mall, mainit, tipid. Tipid sa kuryente. At lahat ng tao doon naka-coat ng black. Mga naka-sweater ng black. Pag nakakulay ka ng iba, kakaiba ka. Magtitingin na lahat ng tao sa inyo. Ganon. Kasi kami, brown, light brown. Ganon. Pero mostly dito, black lang sila.
Mura ang dito, mura ang Zara at saka yung quality ng mga binibenta nila. Good. Pero hindi kami bumili kasi marami kaming pang winter clothing na dala. So yun, tapos kumain na din kami doon, tirinay namin yung Chinese restaurant nila. Kasi gusto nilang mag-soup. Yun lang. Tapos, kasi walang McDonald's dito mga auntie. Kasi ayaw nilang ilaban sa Evos, ang tawag ng McDonald-like nila dito. So, yun. After mall, syempre, gusto nilang magkape kasi wala kami nakitang Starbucks. So, doon na naman kami sa mga along the city lang. Doon lang kami nag-stop over at bumili ng Grab. Grab your coffee at inuwi dito sa hotel. So, yun yung nangyari for the second day. Marami sana kasi nung kinapos kami sa oras. Kasi late na kami nag-start. Ang haba ng oras namin dun sa winery. Tapos, pati dun sa bazaar kasi hindi kami makapili ng bibilhin namin. Okay lang naman, nag-enjoy naman kami. At saka marami kaming places na nakita. Ganun. Magtanong kayo sa tour guide nyo kung meron kayong tour guide. Kung ano to, ganyan. Or, kasi minsan, ina-explain naman nila. Minsan hindi. Basta magtanong lang kayo. Yun lang, so far. Ano ba yung mga nagastos namin today? Pagkain lang. Wala kaming entrance today. Yung tour lang, yung tour package lang, binayaran namin sa kanya. Alam ko mahal yon pero tulong na lang din namin sa kanya kasi nag-antay siya, no? Okay, that's it. Tapos pagdating namin dito sa hotel, syempre, hindi namin matikman yung yung wine. Nag-wine kami sa labas. Ang lamig sa labas, no? Para hindi ka masyadong lamigin mag-wine ka sa labas. It's so nice. Safe naman. Basta dito lang sa hotel. Sa balcony. So, yun yung mga nangyari sa aming second na araw. So, ano bang observation namin? Yun, sa mall. Ang daming tao sa mall. Tapos, dun sa food court nila, may naiwan lang din ng mga bags, ganyan. Tapos, nire-reserve. Take note, sa parking, mga auntie, mga uncle. Tao dito yung nagpa-park. Oo, sabi, nakita namin free. So, pumunta yung driver namin doon. Sabi niya, no. Sabi niya, nakatayo yung tao, may parating daw. After 3 minutes, 5 minutes pa dumating talaga yung car. Pwedeng mag-parking yung tao dito. Walang laban-laban. Mababait yung tao. No fight. So, that's it for now. Yan lang po ang aking share for today's video. See you again tomorrow. Okay, mga auntie? Bye for now. I love you all. Mama Chup Chup, this has been your Masyang Galing. See you around. Bye. Love you all.